So yung what's up mga ka-idol, yan Mama Just for Works nga pala, muling nagbabalik kami. Panibago na naman po tayo ditong gagawin. Meron tayo ditong MIUI 125. So mga ka-idol, ang naging problema daw po nito ay bigla na lang daw po umusok ng malakas. So i-check po natin niya kung bakit po bigla na lang umusok ng malakas. Natakot po yung may-ari nitong mga ka-idol, kaya chinat po tayo at dalhin po dito sa atin yung motor para ipa-check po kung ano po yung naging problema mga ka-idol. So babaklasin po natin yan mamaya mga ka-idol. Yan, binilhan na rin po ito ng may-ari ng Apedo pipe. Yan, bago na rin po ito mga ka-idol. Yan o, kung makikita nyo naman dito pa lang mga ka-idol, makikita nyo dito, hindi naman po siya basang-basa. Yan, kung makikita nyo naman to mga ka-idol, itong Apedo pipe na to, babagong bili lang po ito mga ka-idol ng may-ari. Yan, so dito pa lang po mga ka-idol ay nakita ko po yung naging problema dito po sa air cleaner na to. Ito, pinatagpian lang po ito mga ka-idol sa gumawa. Sa unang mekaniko po pinunta nila mga ka-idol. Yan, pinatapalan po ng telepoxy. So pinaltan na rin po nila ng gear oil kasi kulay gatas na daw po. Kulay putik pala, kulay putik po nung dinrain po nila yung gear oil. Yan, so sa mga baguhan pa lang po na meron itong motor na to na MIUI 125 mga ka-idol, agapan nyo na agad yung goma nito. Tuksungan nyo na po agad para hindi pa mabutas yung air cleaner nito mga ka-idol. So dito po nagmula yun kung bakit po biglang bumuga ng usok to na malakas. So pumasok po yung buhangin do sa throttle body, papunta po do sa cylinder head, sa may barbula po mga ka-idol. Kumuskus po yung buhangin do sa may block. So panigurado kung may tama ang block nito mga ka-idol. Yan. So sa mga baguhan pa lang po may motor nito mga ka-idol, ganun na po yung gawin nyo. Tuksungan nyo po yung goma. Yung goma pong nakapatong lang po sa air cleaner. So ito pa lang po yung odometer nito mga ka-idol. Yung odo niya 27K pa lang po yung tinatakbo nito. So yan, bago natin ito umpisan mga ka-idol, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit na notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang mga ka-idol, tara umpisan na natin to, let's go! So ito na nga po mga ka-idol, umpisa na po natin, tanggalin lang po natin itong U-box at saka yung may battery po dyan mga ka-idol, baklasin lang po natin. So babaklasin po natin dyan yung throttle body at saka yung tambutso mga ka-idol para po matap overall natin. Baklasin lang po natin mga ka-idol. Tapos baklasin natin itong injector mga ka-idol, ingatan nyo lang yan dito yung o-ring, baka po masira. Yan, ingatan nyo lang po pagbunot mga ka-idol. Tapos itong throttle cable pa mga ka-idol, tanggalin na rin po natin yan. Tapos bunutin na po natin itong throttle body. So dito po mga ka-idol, makikita po natin dito yung pinagmula ng problema mga ka-idol. Yan o. Kung makikita nyo naman po ito mga ka-idol, tong throttle body mga ka-idol, yan o. Dito sa may manifold na ito mga ka-idol, yan ang kapal po ng buhangin at saka yan parang lupa na may halong langis po mga ka-idol. So ayan po yung pumunta doon sa, lumusot po doon sa may barbula, papunta po doon sa liner ng block, kaya po na kudkud siguro po mga ka-idol. So mamaya po makikita po natin mga ka-idol pag binaklas po natin yung cylinder head. So makikita po natin mamaya sa block. So ayan po yung naging problema mga ka-idol, doon po dumaan sa air cleaner yan mga ka-idol, yan lupang yan. So nabutas po kasi yung air cleaner niya sa taas, kaya pumunta po diyan, dumiretso yung throttle body papasok ng cylinder head, kaya ganun po yung nangyari mga ka-idol. So habang mas maaga pa po mga ka-idol, kung may motor po kayong gantong MIUI 125 na to mga ka-idol, agapan nyo na po agad, lagyan nyo na po agad na, duksungan nyo na po agad yung goma nun para hindi po ganito yung kalabasan po mga ka-idol. Dito mga ka-idol, kung makikita nyo naman yung pinagtagasan ng langis yan o, lumusot na po talaga. So yan, dumiretso na po dito sa may exhaust valve po mga ka-idol, doon po dumaan yan, nag-leak na po yung langis. So kaya po umuusok na po itong motor na ito mga ka-idol. So babaklasin po natin itong tambutso, yan bago lang po kasi mga ka-idol, babagong bili lang po ito. Kasi yung dati pong tambutso, napakadami pong langis mga ka-idol. So baklasin lang po natin mga ka-idol yung tambutsong yan para matap overhaul na po natin mga ka-idol. Tapos yan mga ka-idol oh, yan nabaklas na po natin, kung makikita nyo naman po no. Yan, ang dami pong langis mga ka-idol. Leak po ng langis mga ka-idol. So baklasin na po natin tong engine cover po mga ka-idol. Yan, tanggalin lang po natin yung engine cover. Tapos tanggalin natin itong cover na to mga ka-idol, itong sa cylinder head mga ka-idol. 10mm lang po yan, dalawang bolt lang po yan mga ka-idol. Yan, bunutin lang natin tong cover.
Tapos dito mga ka-idol ay babaklasin natin yung cam gear po mga ka-idol. Yan 10mm lang po yung tornilyo niyan. Tapos tanggalin natin tong tensioner. Kailangan tanggalin po natin yung tensioner mga ka-idol. Tapos tong cam sprocket, tanggalin na po natin yan. Tapos ito mga ka-idol, 12mm lang po yan, 4 lang po yan mga ka-idol. Tapos dalawang Allen bolts dito sa gilid po ng cylinder head mga ka-idol. So bunutin na po natin mga ka-idol. Ito nga, nabunot na natin yung cylinder head. Kung makikita nyo naman po dito mga ka-idol, ano, basang-basa po siya ng langis. Yan mga ka-idol. Ayan po mga ka-idol, oh. Kung makikita nyo naman nung pinagdaanan po ng langis mga ka-idol, dyan na po. Kasi sa cylinder block po mga ka-idol ay nagkatama na po, kaya diyan po dumaan yung langis. So titingnan po natin tong cylinder block mga ka-idol kung matindi ba tama na ito mga ka-idol. Bunutin lang po natin tong chain guide. Yan, natanggalan po natin yung chain guide. Bunutin natin tong cylinder block. Tingnan po natin yung tama mga ka-idol. So bunutin lang po natin. So yan mga ka-idol. Yan, sumabit yung gasket mga ka-idol. So dito po mga ka-idol ay mga gahit lang po yung nakikita ko dito. So dito po mga ka-idol, nung nasalat ko po ito mga ka-idol, ayan o, may mga buhangin. Tapos dito may ukab na po mga ka-idol. Ang lalim na po nung ginahit niya mga ka-idol. Yan, kaya po umuusok na. Kahit bilang po natin to ng bagong piston ring ay hindi na rin po aari. Kaya ay suggest ko din sa may-ari mga ka-idol ay bibilan na po to ng bagong block. So tanong natin kung anong brand ba yung bibilin niya. Yan, kung makikita naman mga ka-idol yung mga gahit niya, yun yung mga gahit ng buhangin po yan mga ka-idol, ang dami po. So hindi na po to aari. Tapos dito mga ka-idol yan, nasasalat-salat na po natin na may ukab na po talaga yung kinain po na liner. Kasi ito po mga ka-idol ay chrome bore po tong block na to. Yan, sa mga MIUI 125 chrome bore po ang stock niya mga ka-idol, hindi po steel bore. Yan, tanggalin lang po natin to mga ka-idol, tong piston na to. So tanggalin lang po natin mga ka-idol. Tapos dito mga ka-idol, ayan o, kung makikita nyo naman o mga gahit, ang dami niyang gahit mga ka-idol dahil po doon sa pumasok na buhangin or lupa mga ka-idol. Ayan o, ayan, kung makikita nyo naman po, ayan po ang pinagmula ng usok. Bumuga ng malakas na usok mga ka-idol. Yan o, mga gahit-gahit na yan. So 24K odo pa lang po itong motor na to. So umusok na po mga ka-idol. So sakit po ito ng MIUI 125. So kung naalala nyo doon sa pinaltang ko na MIUI 125 na black, ang kinabit ko ay MTK steel bore po kinabit ko mga ka-idol. So dito po malalaman po natin kung ano po yung, kung anong brand ang bibili ng may-ari mga ka-idol. Yan. Kahit sukatin po natin tong piston ring mga ka-idol. Yan o. Sukatin natin tong piston ring. Pasok natin tong piston mga ka-idol. So yan ay pasok natin yan. Kung makikita nyo naman po mga ka-idol, ang laki po ng gap niya. So lusot na po talaga yung langis dito. Yan. Kung bibili po tayo ng bagong block, bagong piston ring, tapos ito pa rin block ang gagamitin natin, so ganito pa rin po yung magiging problema nito mga ka-idol. May gap pa rin po ang kakalabasan niya mga ka-idol. Tapos itong valve na to mga ka-idol ay hahasain po natin yan. Tapos papalitan na rin po natin ng valve seal yan. Wala naman pong tama yung mga camshaft nito. Yan, so lilinisin lang po natin lahat yan mga ka-idol at babaklasin natin tong panggilid at saka tong air cleaner mga ka-idol. So baklasin lang po natin itong mga ka-idol. I-check po natin yung panggilid at saka tong air cleaner niya mga ka-idol. Unahin natin to air cleaner. So yan, kung makikita nyo po mga ka-idol yung air cleaner niya kung gaano napakakapal ng putek. Yan mga ka-idol. So, ang dami pang buhangin, lupa dito sa airbox niya mga ka-idol. Yan, kung makikita nyo naman po, napakakapal ng dumi. So, hindi man lang po nilinis nung nagdikit ng butas dito sa air cleaner. Hindi na po nilinis yung loob. So, dinikitan lang po yung air cleaner, ay yung airbox.
Tapos itong air cleaner hindi na po nilinis. So ito po yung air filter na napakadumi po talaga mga kaidol, hindi na po makahinga. Ayan o, dinikitan na po yan dito ng epoxy steel po mga kaidol. So dinikitan lang po yan. Tapos ito pong hindi na po nilinis. Ito po yung sinasabi kong goma mga kaidol. Ito po yung duduksungan ninyo. So dito po mga kaidol ay duduksungan ko na rin po yan mamaya ng goma, para hindi na po mangyari yung mabutas ulit tong air cleaner na to mga kaidol. Itong air box na to. Yan, duduksungan natin ng goma yan, tapos lilinisin natin to lahat. Buksan lang natin to CVT. Tapos ito yung air filter niya mga kaidol, kung makikita nyo, no? Napakakapal ng dumi. So baklasin lang natin tong CVT niya mga kaidol. Baklasin natin yan, lilinisin din natin mamaya yan. So yan, nabaklasan natin. So hindi naman kasi nung napakadumi mga kaidol. Syempre nabaklas na po natin, linisin na rin po natin lahat. Yan, so baklasin lang po natin mga kaidol. Ayan, natanggalan po natin itong pang belt. Natanggalan po natin yung pulley. So dito po sa likod ng pulley mga kaidol, may papalitan po tayo yung pinaka oil seal po niya. May nag-leak po rin dito mga kaidol. Tapos dito po yung bola, yan, may tama na rin. Ang dami. Malaki na rin po ang tama ng bola mga kaidol, kaya papalitan na rin po natin to ng bola. Yan po. Yan po yung nakakabit na bola mga kaidol, ay hindi ako nagkakamali, ay ito ay straight G's. Straight G's po yung bola na nakakabit mga kaidol. Kaya papalitan po natin to. Maggagawa ang kakabit siguro natin ditong bola mga kaidol ay 811 mga kaidol. Ayan, kung makikita nyo naman, papalitan natin ng oil seal ya, ang oil seal nga. Tapos lilinisin muna na po natin lahat yan. Tanggalin natin yung airbox na yan para malinis din po natin ang ayos mga kaidol. Tanggalin lang po natin tong airbox. Yan, dilinisin po natin yung airbox na yan mga kaidol. Yan, makikita nyo naman, napakakapal ng dumi. Tapos dito yung pinagdaanan ng buhangin nyo, papasok ng throttle body. So dito muna mga kaidol, no, lilinisin ko muna to at sungkitin lang natin tong bibili nating oil seal. Syempre itong oil seal na to, papalitan na rin natin to kasi may nag-leak na rin po ito mga kaidol. Yan o, dadali natin yan sample. Tapos dito mga kaidol ay lilinisin ko po muna to. Yan, pinapalinis ko na sa aking utol. Linisin muna lahat yan. Habang nililinis siya mga kaidol, bibili muna kami ng pyesa. So nandito na nga po mga kaidol, nalinis na nga po namin lahat. Ayan o, malinis na po yan mga kaidol. So nalinis na po natin yan. Ginamit natin panlinis niya mga kaidol ay gasolina, tapos Joy po mga kaidol sa CVT cleaning. Ayan, malinis na po yan. Joy po yung pinanglinis natin dito. Tapos yung mga cover na yan. Tapos ito yung airbox, malinis na rin po yan mga kaidol. Ito po yung cylinder head. So nalinis na rin po natin to mga kaidol lahat. Hahasain na lang po natin yung barbula. Tapos yung cap, yung cover. Tapos nandito na nga pala mga kaidol yung mga pinamili namin. Yan. So ito po yung gagamitin natin langis, motol. Tapos meron tayo ditong pang, yan, motol po yung langis natin. Tapos ito yung pang throttle body cleaning po. Ayan ang panlilinis natin sa throttle body. Tapos ito yung bola. Ang sukat nito ay mga ka-idol ay 11 grams, tatlo. Yan, 11 grams. 11 grams po yan. Tapos ito yung air filter po mga ka-idol. Yan, bumili na rin po tayo kasi yan hindi na po natin pakanabangan yung dating nakakabit. So kaya bumili na rin po tayo ng bago. Tapos ito naman yung base gasket po mga ka-idol. Yan, original po yan, genuine. Tapos ito yung top gasket. Yan, genuine din po yan mga ka-idol. Yamaha po. Yamaha genuine po mga ka-idol. Tapos nandito naman po mga ka-idol yung syempre piston. Yan, genuine din po yan mga ka-idol. Puro original po yung ikakabit natin dito. Pati yung block original din po. So testing
tingnan po natin tong piston mga ka-idol. Ayan po, genuine po na Yamaha yan mga ka-idol. So ayan po yung pinabili sa atin ng may-ari. So kasama po natin yung, yan po mga ka-idol, ito po yung piston ring. Ayan, genuine din po yan mga ka-idol, piston ring, yung mga pinabili natin. Tapos ito yung pin, piston pin po mga ka-idol, genuine po yan. Hindi po tayo makakabili nito na isang set po mga ka-idol, no? Yung isang set po ay hindi po tayo makakabili. So ito na rin po yung oil seal. So pag bumili po tayo ng block, wala pa pong kasamang mga piston, piston pin, piston ring, iwa-hiwalay po yan mga ka-idol. Pagka genuine po, ito po yung block. Yan o, puro genuine yan. So check natin mga ka-idol. Na-check ko na po to doon mga ka-idol sa binila namin. Yan po kay Ben Shop sa Seranlupa po. So, yan, dyan lang po kami nabili ng genuine parts na block po mga ka-idol. Ayan, baklasin po natin to mga ka-idol. Tingnan po natin tong cylinder block. So may punit na po yung plastic na to kasi nag-check po tayo kanina ng piston ring. So okay naman po mga ka-idol. Ito po yung block na ikakabit natin na genuine. Ayan o, chrome bore po yan mga ka-idol. So check po natin yung mamaya yung piston ring mga ka-idol, no? Tapos andito pa, may tira pa dito mga ka-idol, yung tatlong bola na 8. Ayan nga, 811 nga po yung ikakabit natin dito mga ka-idol sa MIUI 125. So naka racing pulley na rin po kasi ito mga ka-idol, kaya 811 po yung ikakabit natin. Ayan po yung ikakabit natin mga ka-idol lahat, no? So ang gagawin po natin, ito po yung CVT cleaning. Ito nga pala yung pulley nya mga ka-idol, NCY po na racing po mga ka-idol. Ayan o, kung makikita nyo naman yung brand nya, ayan o, NCY pulley set po mga ka-idol. Pati yung drive phase is NCY din po yan. Tapos yan, naka 12 RPM tayo na center spring. Tapos naka clutch spring na rin po mga ka-idol, 1000. So yan po yung mga ikakabit natin lahat mga ka-idol. So unahin lang po natin itong cylinder block. So lagyan lang po natin ito ng langis syempre. Tapos kakabitan natin itong piston, tsaka yung piston ring mga ka-idol. Ay kabit lang po natin yung pin lock dito sa piston. So ikabit lang po natin mga ka-idol. May ano po yan, oh, may intake exhaust, may packet po yan malad. Diyan naman po malalaman nyo kung saan yung intake at exhaust po mga ka-idol, sa packet. Yan, ikabit na po natin yung lock, yung pin lock. Tapos ito yung piston pin, ito yung piston ring mga ka-idol. So ikabit na po natin tong piston ring. So unahin lang po dito mga ka-idol tong oil ring po. Ayan, unahin lang po natin tong oil ring. So yan, lagi pong una ang oil ring sa pagkakabit po ng piston ring mga ka-idol. Ayan, nakabit na po natin. Kabit lang po natin ito lahat mga ka-idol. So yan, lagyan po natin ng langis mga ka-idol, pampadulas po. Yan, para hindi po magkatama yung liner ng block. So ipapa-break in po natin to sa may-ari mga ka-idol. So sasabihan ko na rin po yung may-ari na to na i-break in po ng maayos. So yan po mga ka-idol, lalagyan na po natin ng langis. So ipasok na po natin mga ka-idol. Meron po yung intake exhaust na packet. Tapos itong piston pin mga ka-idol, ipasok na natin. Lagyan lang po natin to ng pampadulas, langis. So yan, pasok na po natin mga ka-idol. So pasensya na po kayo kung ngayon lang po ulit ako makapag-upload ng video, kasi nandito po ako ngayon sa Oriental Mindoro, dito po sa Mansalay po mga ka-idol. Bakasyon po ako dito. So ngayon lang po ulit ako makapag-edit ng video. So sa mga nag-PPM po sa akin mga ka-idol, pasensya po sa mga hindi ko ma-replyan agad. So ipasok na natin itong piston. Yan, piston. Pitin nyo lang yung ring.
Tapos ang gagawin natin dito mga ka-idol ay itong unahin natin tong base gasket. Yan. Original din po yan mga ka-idol. Palit din po tayo ng gasket para sure na walang tagas. Ikabit na natin tong base gasket mga ka-idol. Yan, ikabit na natin yung base gasket. Isunod na po natin tong cylinder block na genuine po mga ka-idol. Yan, tapos lock po mga ka-idol. May lock po yan. So, yan, ikabit lang natin yung pin lock. Ikabit na nga natin mga ka-idol. Itulak na natin. Ipasok na po natin ito mga ka-idol. Push lang po natin mga ka-idol. Ayan na nga po mga ka-idol, na ikabit na nga natin yung block. Tapos susunod natin dito mga ka-idol ay punasan lang natin yung langis-langis. Tapos ikabit natin to syempre dalawang dowel. May dowel po yan mga ka-idol. Meron na rin po dun sa base. Tapos dito po sa top may dowel din po yan, tig dalawa po mga ka-idol. Tapos ito yung top gasket po mga ka-idol. Ikabit na rin po natin to. Genuine din po to mga ka-idol, para sure po na walang tagas. Syempre bago to, ikabit muna natin yung chain guide. Ayan, chain guide muna po yung ikakabit natin. Yan, hindi na po tayo nagpalit ng chain guide kasi okay pa naman po yung chain guide. Tapos sunod na natin to mga ka-idol. Syempre tanggalin natin tong camshaft, at para po mahasa natin yung mga valve at mapalitan natin ng valve seal. So tara mga ka-idol, tanggalin lang po natin yung camshaft para mahasa po natin yung mga barbula. So ito na nga po mga ka-idol, natanggalan nga natin yung mga barbula at saka yung camshaft. Yan, hasain na po natin. Gamit lang po tayo ng grinding compound po mga ka-idol. Hasain lang po natin lahat. Tapos ito na nga po mga ka-idol, tapos na tayo maghasa. Tapos sunod na po natin itong valve seal po mga ka-idol. Ayan o. Kabit na po natin yung valve seal. So genuine din po yan mga ka-idol. So para po sure na wala pong usok na lalabas mga ka-idol, palit po lahat. Yan, ikabit na po natin yung valve seal. Ikabit na po natin yung valve spring po mga ka-idol. Yan, may mga retainer po yan, may valve block po yan mga ka-idol. Kabit na po natin lahat, pati yung camshaft kabit na rin po natin para may salpak na po natin ito mga ka-idol. So sasalpak na po natin ito mga ka-idol. Salpak na po natin itong cylinder head. Yan. Tapos sunod natin to, may washer nga pala to dito mga ka-idol. Yan, spacer po mga ka-idol. Tapos yan, ikabit na natin yung mga nut. 12mm lang po yan mga ka-idol. Tapos dalawang allen bolt dito sa gilid. Tapos itong tensioner po mga ka-idol, ikabit na rin po natin. Nilagyan po natin ng liquid gasket, beta gray po mga ka-idol. Tapos kabit na natin tong cam sprocket mga ka-idol. Yan, naka-timing po yan. Kailangan po naka-timing do sa magneto po mga ka-idol. Yan, kabit na po natin yung nut, yung bolt. So ipitan po natin. Tune up na rin po natin mga ka-idol. So yan. So ang valve clearance ko nga pala dito mga ka-idol ay 0.10, 0.20 ang ginagawa ko po dito sa MIUI 125. Para wala po, sure po na wala pong tukod mga ka-idol. At maganda po yung minor niya. Ayan, ikabit na po natin yung block. So dito naman po tayo sa panggilid mga ka-idol. Mamaya na po natin kakabit yung throttle body. So ikakabit na po natin tong CVT cleaning mga ka-idol. Yan, CVT nya. Yan, CVT nya. Ikakabit na natin. Siyempre lalagyan natin to ng bagong grasa. So pag po tayo naglilinis mga ka-idol ng CVT, kailangan po palit agad po ng grasa bago. Ayan, palitan po natin ng bagong grasa. So ikabit na natin to. Yung torque drive niya mga ka-idol. Ikabit na rin natin yung center spring. Tapos ito yung lining po mga ka-idol. Yan, tuunan nyo lang po mga ka-idol. Tapos kabit nyo yung nut po mga ka-idol. Higpitan natin ng ayos. Tapos syempre grasa po dito sa stick bearing po mga ka-idol. Kailangan po natin baguhin din ang grasa nyan. Para sure po na maganda po yung kalabasan ng ating gawa. Tapos kabit na po rin po natin to mga ka-idol. Ito po yung
oil seal po mga kaidol, yan genuine din po yan mga kaidol. So isalpak na po natin para po wala pong tagas yung CVT nito mga kaidol. So yan na nga po mga kaidol, no, tinutulak-tulak lang po, maalwan lang po mga kaidol magkabit nito. Yang oil seal yan, maalwan lang po magkabit nyan. Tapos sunod natin to mga kaidol. Ito nga pala yung pagpapalitan natin mga kaidol ng bola, yan kaya po tayo magpapalit nito. Ang lalaki po ng tama, yan po, ang lalaki po ng tama nung mga bola. So ito po yung pamalit natin. Ito po ay 11.8 po mga kaidol ang ipapalit natin. Yan, so palitan natin yung straight G's, gawin nating 11.8 po ang bola. Yan, syempre alternate to mga kaidol, mauuna po yung 11. Yan mga kaidol, kabit lang po natin, alternate lang po mga kaidol. Lagi pong nauuna po yung mabigat kaysa po sa magaan mga kaidol. Tapos kabit na natin itong pang belt. Yan, belt nya mga kaidol ay wala pa naman pong tama. Kabit lang po natin itong mga kaidol. Tapos kabit natin, may washer po yan mga kaidol. Tapos ikabit natin itong mga kaidol, itong drive face po yung susunod natin dito. Yan, higpitan lang po natin mga kaidol, kabit lang po natin lahat yan para po masubukan natin mga kaidol. Para next natin maglilinis tayo ng yung throttle body. So next po natin dito, lilinis tayo ng throttle body mga kaidol. Ay kabit lang po natin lahat ng mga kaidol, pati itong belt. Yung pambel, yung belt po mga kaidol ay wala pa naman pong tama yan. Kaya ikabit natin yan. May gasket nga pala yung mga kaidol. Ito, yung yero nga pala yung gasket niya mga kaidol. Tapos tong crankcase cover, kabit na natin yan. 8mm po yung mga tornilyo niya, ikabit na po natin lahat. Yan, ikpitan lang po natin ng maayos. Tapos sunod natin mga kaidol, ito nga po yung air cleaner niya mga kaidol, air filter po. Yan, magpapalit na rin po tayo ng air filter. So hindi na po mapanabangan yung dati, yan, kaya magpapalit na rin po tayo ng bagong air filter. So gabit natin yung cover. Tapos yung mga tornilyo po mga kaidol, kabit na po natin yan. Tapos yun na nga po mga kaidol, at buo na nga po, at susunod naman po natin yung throttle body po mga kaidol, ang nahuli na lang po. Ayan, throttle body naman po yung lilinisin natin. Ito po mga kaidol, yung throttle body. Ayan, so baklasin lang po natin ito mga kaidol. So dito po mga kaidol ay Allen 5 ang binabaklas natin. So lilinisin po natin yan mga kaidol, yung malinis na malinis po mga kaidol, no, para maganda po yung andar ng motor na to. So ayan po mga kaidol, no, yan o, kung makikita nyo naman po, ayan, puro dumi, puro buhangin po mga kaidol na may kasamang langis. Yan o, ang kapal niya mga kaidol. Patanggalin lang natin tong o-ring. Yan po mga kaidol, kung makikita nyo naman, ayan. So napakadumi po niya mga kaidol. So tanggalin lang po natin tong air and fuel mixture po mga kaidol. Tanggalin lang po natin yan. Ingatan nyo lang din po yung o-ring nito. Ayan po, napaka itim po mga kaidol, may langis-langis po siya. So kaya po pala ito ay hindi na po maganda umandar. Ayan, linisin po natin lahat yan. So ito po yung gagamitin natin panglinis mga kaidol, yan, pan throttle body cleaning po yan mga kaidol. Yan o, kung makikita nyo po, unang spray pa lang laglag ang mga buhangin at may kasamang langis. Yan o mga kaidol, o, napakalupit. Tanggal ang langis-langis dito. So linisin lang po natin lahat yan mga kaidol. So dun nga pala mga kaidol, no, kung ayaw nyo pong mangyari sa mga motor nyo to, so agapan nyo agad yung goma dun sa air cleaner na yon. Yung tinuturo ko po, may goma po dun, duksungan nyo po yun.
tahiin nyo po yan mga kaidol kung ayaw nyo po mangyari sa ganito yung motor ninyo mga kaidol. So payo lang po sa mga may MIUI 125. So ito na nga po mga kaidol, tapos na nga po tayo maglinis ng throttle body. So ngayon bubuuin na natin to. Yan, buuin natin. So ikabit na po natin yung tornilyo po nito, Allen 5, dalawa lang po yan mga kaidol. Yan. So dito nga pala ano ako dito, sobrang dumi nga po ng throttle body nito. Yan o, nakuha natin, may kasaksaman langis. So dito nga po mga kaidol ay namamaga-maga yung kamay ko dito kasi yung ginamit nating panlinis ay sobrang nilamig yung aking mga kamay dito mga kaidol. So ang kate. So sa mga gagamit po, yan, makakaramdam po kayo nito mga kaidol. Mas maganda po talaga dito may guantes po, yung goma pong guantes po mga kaidol. Yan, ikabit na po natin yung air and fuel mixture po mga kaidol. Pipihitin ko lang po ito ng 1 kalahati lang po mga kaidol. Yan, tapos para matesting po natin paanda rin mga kaidol, 1 kalahati lang po yung ginawa ko ditong pihit. So doon na po natin i-adjust pag naikabit na po natin mga kaidol. Yan po, naikabit na po natin at napihit na po natin yung air and fuel mixture niya mga kaidol. Tapos kakabit na po natin yan, ikinabit na po natin. Tapos next natin tong throttle, yung throttle cable po mga kaidol, kabit na rin po natin yan. Yan, ganun lang po mga kaidol magkabit nito. Tapos meron nga palang tornilyo yan dito mga kaidol na screw din po mga kaidol, screw. Yan, ikabit na lang po. So ikpitan natin ng maayos to mga kaidol, no? Tapos kabitan natin tong injector, may o-ring nga pala mga kaidol, langisan nyo lang ng konti para madali pong ipasok at hindi po masira. Tornilyan po natin, 10mm lang po yung tornilyo nito mga kaidol. Ayan, 10mm. Higpitan po natin mga kaidol. Ayan. Tapos may socket. Kabitan natin yung socket. Ayan, mga socket. Tapos mga kaidol ay gagawin natin dito mga kaidol ay papaandar natin. At salinan po muna natin ito ng langis nga pala mga kaidol. Wala pa po pala itong langis. Siyempre, isalin na po natin to. Ito po yung gamit nating motul. Yan po, naisalin na po natin yung langis. So, may tira po yan na kaunti kasi 1 liter po itong nabili namin. Kabit na natin itong taklo po mga kaidol. Yan. So, dito po mga kaidol ay nabuo na nga po natin at testingin po natin paanda rin mga kaidol. So, yan po. 1 click po mga kaidol. So tapos na po tayo maggawa mga kaidol. Ito po ay break-in lang po mga kaidol. So testingin lang po natin. So yun nga po mga kaidol, no, hindi na nga po pala natin ito matetesting at gawa ngang break-in nga po pala ito mga kaidol. Ayan o. So ang ganda po niya umandar mga kaidol. Napakatahimik po ng makina. Yan, ito po yung mga pinagpalitan natin, yung air filter na yan mga kaidol. Tapos bola, at saka yung black, at saka yung oil seal, yung mga pinagpalitan natin, mga gasket, black, piston ring, lahat po pinalitan po natin, langis. So hanggang dito na lang po mga kaidol. Kung nagustuhan nyo po yung video, so bago po ang lahat mga kaidol, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. Pakipollow na rin po ako sa aking FB page para lagi po kayong update sa mga video kong i-upload doon. So lagi na po tayo mag-upload mga kaidol. Check po ulit natin kung 1 click. Yan po mga kaidol, 1 click po yung ating pagkagawa dito sa MIUI 125. At napakatahimik po ng makina. Ang laki po ng itatagal nito mga kaidol.
So sabihin na lang po natin sa may-ari at i-break in po to ng maayos. So hanggang dito na lang po mga idol. Maraming salamat sa panonood at sa mga aking followers, subscriber, viewers. So yun lang po. God bless sa inyo lahat.